para i-share sa inyo yung mga pagbabago na buhat ng mga scholarship grant na natanggap ko mula sa ating um, dating governor at ngayon congressman na Rizky. Pero bago po lahat ng yon, gusto ko po ibahagi sa inyo yung buhay ko. Bakit ba kailangan magpakahirap tayo dito na pumila? Bakit kailangan na mag-avail ako ng scholarship? Kasi po, isa lamang po akong maralisa. Biro lang. Ano po kasi, bata pa lang po ako, 7 years old pa lang po ako, wala na po akong father, namatay po siya sa sakit na dystonia. And before namatay pa po yung papa ko, yung mother ko po na-stroke po. So, 7 years old, ang panganay po namin 12 years old, napaka-imposible po talaga na magpatuloy ako sa pag-aaral. Napaka-imposible po na nandito ako sa harap nyo, nakatayo sa harap nyo, at sinasabi na 4th year college student na po ako. Napaka-imposible po talaga. Pero, di ba, sa awa ng Diyos, nandito po ako sa harap nyo. At, yun po, bago po ako makapasok ng college, pagka-graduate ko po ng high school, tinanong ko po yung mama ko, sabi ko, Ma, makakapag-aral ba ako ng college? Kasi wala naman tayong sources ng pera. Ayun, sabi niya, anak, hindi ko rin alam eh. Pero, bibigyan tayo ng way ni Lord para makapag-aral ka. So, ang una namin naisip, lumapit kami sa mga kamag-anak namin nakakaangat sa buhay. Pero, sad to say, puro rejection lang yung natanggap ko galing sa kanila. Ayun. So, parang kailangan na ako ng pag-asa. Sabi ko, wala na talaga akong pag-asa na makapag-aral ng college. Siguro, antayin ko muna mag-18 years old ako, tapos magtatrabaho na lang ako. Pero hindi yung hinayaan ni Lord. Gumamit si Lord ng mga instrumento para makapagpatuloy ako ng pag-aaral. At, lahat po na yun, dahil po sa ating putihing congressman na si Ayong Malisita. Ayun po, nag-umpisa po yun nung nag-inquire po kami sa 13 with my friends. Po, nagbibigay daw po ng scholarship, nung governor pa po si congressman, nagbibigay daw po siya ng scholarship sa mga estudyante. Eh di dali-dali po kami punta ng 13. Pagka-inquire po namin ayun, nalaman po namin na yung mga requirements, tapos nakapagpasa po kami. At napakasarap po sa feeling na nakakatanggap ka ng pera kasi mataas yung mga grades mo. Nakakatanggap ka ng pera kasi deserving ka, na kahit mahirap ka, kahit wala kang pera, kahit hindi mo kayang gustuhan yung pag-aaral mo, merong mga tao na ginintuan yung puso para tulungan kang mag-aral. Ayun. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi dinala niya ako sa Unida Christian Colleges. Dahil po medyo kataasan po yung grade ko, nagkaroon po ako ng 75% discount. Pero yung kakaunting tuition po na yun, hindi pa rin po namin afford kasi wala naman kaming pagkukunan ng pera. At dahil nga po sa mga educational assistance, mga subsidy na natatanggap namin from the government, especially po kay nung governor pa po si congressman, hanggang ngayon po, 7 times na po ako nakakatanggap ng tuition subsidy sa kanya. At hanggang ngayon, nakakapagpatuloy pa rin po ako ng pag-aaral. Kaya, magpapasalamat po talaga ako sa mga tao, sa mga tao sa likod ng programang to. At, ayun, para sa ating mga scholars, dapat pagsumikapan pa natin, hindi natin papahalagahan yung pag-aaral na pinagkaloob sa atin. Kasi kahit mahirap tayo, kahit hindi natin kayang makapag-aral, ang Diyos talaga yung gumagawa ng paraan para makapag-aral tayo. At binibigay yung mga instrumento katulad ng ating mga pinuno sa government. Kaya yun, dapat nagsumikat tayo, hindi tayo nagbubulakbol. Talagang magigihan natin pag-aaral natin kasi yan yung magdadala sa atin sa tagumpay na sa mga pangarap na hinahangad natin. At gusto ko pong i-take yung opportunity na to para pasalamatan ko yung mga magulang namin, especially po sa mama ko. Kasi sa kabila ng kapasanan niya, araw-araw po may baon ako sa school. Kaya sobrang saya kasi kahit ganun lang yung buhay namin, talagang nakarating po ako dito. At yun nga, 1 taon na lang, gagraduate na po ako. Kaya napakasaya kasi sa barangay namin, tinatawag na ako, Ma'am, o di ba kahit hindi pa ako teacher. Kaya pero nagano kasi sa pamilya namin, ako lang yung nakakatago sa college.
Kaya yun, sana po, yung mga magulang mo po kayong magsawang suportahan yung mga anak nyo, i-encourage na mag-aral sila ng mabuti kasi yan po yung susi para po sa tagumpay na hinahangad namin. At gusto ko rin pong pasalamatan yung mga kaibigan ko na nagsasabi na, tara na, maglakad na tayo ng requirements natin para maka-avail po kami ng scholarship. Ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat, especially po sa ating congressman, Ayong Larisi. Yun lang po. Wow! Nakakayak naman ang patotoo ni Ma'am Phoebe, isang